Naobserbahan ng isang senador na nabawasan ang mga nagpapadala ng text scams matapos tuluyang ipagbawal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pogo sa bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Matapos ang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may naobserbahan si Senadora Grace Poe hinggil sa mga text scams. Kasunod din ito nang ideklara ng Pangulo na banned na ang mga pogo sa bansa. From that time on, actually a little before that time until the present, kung mapapansin ninyo, wala nang masyadong nagte-text scam sa inyo ngayon. Nang mga nanalo kayo ng ganitong jackpot o kaya yung package ninyo, kailangan i-redeem ninyo, ganito, ganyan. So nangangahulugan lamang na malaki ang kinalaman nitong mga nag-ooperate ng mga illegal na pogos sa ating bansa. Kamakailan sunod-sunod din ang mga sinalakay ng mga otoridad ng mga pogo hubs na pinaniniwala sangkot sa iba't ibang iligal na gawain. Tingin ng senadora, Yun pala, siguro merong correlation between those scammers and those that were raided just recently. So the President's words that legal and illegal pogos are no longer allowed somehow made a big impact, at least when it comes to these scams that we are receiving. pero tingin ng mga senador hindi pa dyan natatapos ang laban. Kailangan ng isabatas ang pagban sa pogo para ito ay matuldukan. So I think it will be also wise for us to have legislation to finally pass the banning of, to finally make it in writing, make it a law that no legal or illegal pogos will be allowed and other online platforms that will be harmful to our countrymen. We need to act on it para yung even the next administration will no longer entertain the idea of bringing pogo back in our beloved nation. Mungkahi naman ni Senator Risa Hontiveros, Kanselahin lang ng PAGCOR ang mga lisensyang dati nilang in-issue sa mga pogo bilang pagtalima, bilang pagsunod sa utos ni Presidente na i-ban ang pogo. Yung mga assets at ibang resources na makumpiska sa mga ni-raid na pogo ay pwedeng gamitin ng gobyerno para sa rehabilitation ng mga victim survivors ng human trafficking, cyber scamming, paglabag sa karapatang pantao ng mga taong nagtrabaho sa mga pogo na iyon. sa ngayon may panukalang batas na sa Senado na gala yung iban ang mga pogo. Daniel Manalastas para sa Pambansa TV sa Bagong Pilipinas.